So ECE ako. Team tayo, ECE din ako. Oo. Electronics engineer, di ba? Parang ang ganda pakinggan ng ano eh. Tama. Excited ako noon kasi syempre may work na ako, matutupad ko na yung mga pangarap ko. Oo, di ba? Yun yung pangako talaga. Kapag isa ang engineering student, may ganda magiging kinabukasan. Oo, babae lalapit sa'yo, mga Ayan, ganun. Pero para di naman nangyari sa akin. Yung hindi mo ba kailangan na ma-update yung ating curriculum? Kasi syempre hindi naman siya tinuturo talaga sa eskwelahan eh. Yung financial literacy. School system kasi natin is outdated na. Nung college ako, hindi na ako nag-aaral. Karamihan ng mga graduate, di ba? Parang after nilang graduate, yung pag toga, wala na rin sa utak nila yung pinag-aralan nila. Ano yun? Engineer ka, tapos napunta ka sa financial services. Anong tumatakbo sa isipan mo din? Karamihan din na mga empleyado, di ba? 3 years, 4 years, 5 years na sa trabaho nila pero walang increase. Parang ano pa ba yung ways para ma-increase ko yung income? Kasi nung nalaman ko talaga yung importance ng financial education, sumabog yung utak ko. Marami pa palang ways para kumita ka ng pera. A lack of financial education will lead to lack of financial education. Being an employee, regardless of your output, same pa rin yung sweldo. Pero dito, sa sinasabi mong career mo ngayon, you will dictate your income. Oo, ako yung magsasabi, depende kung gaano ka hardworking, kung gaano ka committed, kung gaano ka consistent, yun din yung maging result. The path to wealth is open for everyone. So, choose to be wealthy. Welcome to Outbox, Thinking Outside the Box podcast, the show where meaningful conversations come to life. I'm your host, Mikael, and I believe in the power of dialogue, the strength of conviction, and the magic of connection. In this series, we bring you a wide range of guests who share their stories, perspectives, and experiences. Our aim is to connect on a deeper level and explore the valuable insights that emerge from these conversations. So join us on this journey, and together, let's discover the beauty in the art of conversation. This is Outbox, Thinking Outside the Box podcast, where the world comes together, one talk at a time. What's up, Digital Universe? Welcome to Outbox, Thinking Outside the Box podcast. And I'm your host, Mikael. And in today's episode, sobrang excited ako kasi I invited a very inspiring and powerful guest. Now actually, he is a content creator na merong 100,000 followers across social media platforms in TikTok, in Facebook, and in Instagram. And also, he is a financial wealth planner sa FWD Life Philippines. And also, previous job niya ay isa siyang design engineer sa isang telecom company. Without further ado, let's all welcome Mark Abanyo. Wow, thank you very much, Mikael, sa napakaganda mo. Di ba? Napakainit mong introduction sa akin. No? Thank you very much sa lahat ng nanonood. Saan ka man sa mundo, good morning, good afternoon, good evening. Yan, grabe naman yan, grabe. Kamusta ka, bro? Kamusta ka? Yeah, feeling excited, feeling grateful kasi first time kong invite sa ganito sa podcast, no? Kasi sa bahay lang ako nagpa-podcast tapos kumakanta lang eh. Pero dito ba? Tapos dito grabe na isa siyang honor to na maging guest dito. Ano ba ang pinagkakabala mo ngayon? Ano ba aside sa pagiging yan, yung 'di ba, financial wealth planner ka. Ano ba yung what do you do ba ngayon? And also a content creator. Kamusta, ano bang pinagkakabalan mo ngayon? Ngayon, bukod sa pagiging content creator, gumagawa ko ng contents about finances, ginagawa ko is nagbibigay ako ng financial planning sa mga clients ko. Ginagawa ko is to connect with other people. Recently lang may nakakonek ako mga franchising, may mga business owner, may-ari ng mga franchise. And also travel na rin as well. No, yung yung parents ko, parang recently dinala ko sila sa Baguio City. No, and yung nanay at tatay ko, yung nanay ko since 1984 pa. 'Di ba? Nakarating ng Baguio City, and ngayon first time na lang ulit. Wow. Yung tatay ko naman first time na lang rin sa Baguio. So sobrang grateful ako na nadala ko sila doon, no, sa panahon to na malapit na mag-Christmas. Grabe, no, first time lahat, no. Oo. Eh anong pakiramdam, no? How do you feel about it? Puro first time.
Sa first time, sobrang grateful kasi Grateful. posible palang mangyari yung mga ganun. Posible. Kasi dati parang lagi lang kami nasa bahay. Kapag halimbawa magse-celebrate ng Christmas, magse-celebrate ng New Year, lagi na lang nasa bahay. So parang nasa isip ko, parang this time around na parang gusto ko naman silang dalhin sa ibang lugar. Para naman ma-experience nila ano yung feeling na first time kang makapunta sa ibang lugar. 'Di ba? Sobrang lamig, 'di ba? Summer capital, Christmas capital yung Baguio City. And then ko na rin parang pasasalamat ko na rin, 'di ba, sa father ko na parang dito magsisimula, no? Hindi to yung last na punta ka sa Baguio City. Maybe next year sa ibang bansa naman. No? So sobrang grateful ko na posible yung mangyari ngayon. Na dati kala ko parang very impossible lang. Grabe naman 'yon, no? So ibig sabihin, yung mga nangyayari sa iyo ngayon is sobrang chini-cherish mo, sobrang pinapahalaga mo kasi mga first time siya, no? And kwento mo nga, paano ka ba nagsimula when you're little child, no? Kasi syempre nagtataka ako kasi syempre ngayon mo lang nararanasan lahat 'yan. Pero paano ba si Mark Abanyo noong nagsisimula nung kabataan mo? That's a good question, no? Ang ganda nun, Mikael. No, so nung bata ako, laking Binaonan Rizal ako. No, kumbaga pinanganak ako sa Quezon City, lumaki ako sa Binaonan Rizal. So, kumbaga doon ako ni-raise. Okay, doon ako lumaki, doon ako nag-elementary, nag-high school, doon ako nagsimulang mangarap. Diba? Doon ako nagsimulang mangarap. And then 4 kami magkakapatid. 4. Tapos Okay. ako yung bunso, lalaki pa. Okay. Diba? So buti Lahat sila puro mga babae. Oo, buti lahat sila puro babae, So, buti di ako naging babae din. 'Di ba? Di ako nang babae. So Holy boy. straight pala tayo. So swerte daw 'yun eh. Pero parang feel ko parang minalas din sila. Hindi, joke lang. But really grateful doon. 4 kami magkapatid. Ako lang tanging lalaki, and then yung father ko was an OFW that time. Okay. No, sa Saudi siya. No, syempre typical na na Pilipino talaga, OFW siya for 16 years. Yung nanay ko naman is housewife. No, and then syempre parang for me growing up parang hirap no na mawalay ka yung sa father mo. No, so naalala ko dati kapag nung kabataan ko lagi ko na lang siyang inaantay dun sa parang nagpaparent kami ng van tapos susunduin namin siya sa airport. No, and napaka reminisce lang kasi nung time na hindi ko siya masyadong kilala eh. No, yung father ko kasi syempre nga nung parang since pinanganak ako, siya nasa ibang bansa. No, so parang di ganun yung relationship namin, ka-bond. Ano bang work niya doon sa ibang bansa? At saka anong bansa yan? Sa Saudi Arabia siya. I think operator siya doon sa sa parang pabrika ganyan, o kaya factory. And ganun yung ginagawa niya for 16 years. And actually palipat-lipat siya, Riyadh, tapos parang Dammam. Ganun yung as an OFW. So yung mga kapatid mo, ano bang ginagawa nila ngayon? So yung panganay ko na kapatid is siya sa Zara, sales lady. So sa diyan sa SM. Tapos yung ate ko naman is civil engineer. No, siya by profession. So yung ate ko naman is HRM siya diyan sa sa phase 3 sa may Contis. No, tapos ako naman is before I was engineering graduate. No, so ECE ako. ECE. Same tayo, ECE din ako. Oo. Electronics engineer, 'di ba? Parang ang ganda pakinggan ng tama. Pag ECE ka, no? And natapos ko 'yun for 6.5 years. 6.5. Bakit na-master mo na magiging engineer? Anong nangyari? Bakit umabot ng 6 years? Actually, 6 years siya. Kasi sa actually sa RTO graduate diyan sa Rizal Technological University diyan sa Mandaluyong City diyan sa may Boni Avenue. Sa tapat ng InnoLab. Oo, PLDT. Yes, PLDT. PLDT. Yes, dati kasi doon ako nag OJT sa InnoLab sa PLDT. Doon, marami talagang OJT doon sa InnoLab, PLDT. So doon ako 6 years akong graduate doon. Actually kami doon alam mo yung ladderize? 'Di ba parang gagraduate ka, 3rd year, tapos after nun, graduate ka technology, tapos yung 2 years engineering.
So parang nag-umpisa ka for yung technical course. Technical course. Kumbaga ano siya parang 2 beses kang gagraduate. So gumamit ako ng technology, graduate ako doon. Tapos after nun, engineering naman. Kumbaga kung itutuloy mo. Kasi sa amin sa RTU, shout out pala dyan guys. Sa RTU is ladderized yung course niya talaga. So kumbaga parang doon ikaw na lang mamimili kung itutuloy mo pa eh. Pero doon sa technology, sure na yun na gagraduate ka, na may trabaho ka na after nun. Pwede na. Ganun So siya. ibig sabihin merong mga partnered company yung RTU? Actually, ang maganda kasi sa RTU, actually wala siyang ka-partner. Pero ang maganda kapag graduate ka ng RTU, kung ano na yung pinag-aaralin nyo noong college 5th year, yun na rin yung magiging trabaho nyo. Kumbaga yung yung ginagawa sa work, tinitrain na kami before kami graduate. Kasi 'di ba parang yung karamihan ng mga graduate, 'di ba parang after nilang graduate, yung pag nung toga kasama na rin yung nawala na rin sa utak nila yung pinag-aralan nila. No? So grateful ako dun sa sa RTU kasi kung yung pinag-aralan namin nung college, 5th year ako noon, madali na lang ako nakahanap ng trabaho kasi kung ano yung pinag-aaralan ko nung college, yun na rin yung nasa trabaho. Kamusta ka nung college? Talagang nag-aaral ka ng maigi or bulakbol ka ba or mahilig ka sa sa mga school activities? Ako kasi kung ako man nakaka-relate ako, I relate ko yung sarili ko kasi ako nung college ako, mahilig ako sa mga extracurricular activities. Feeling ko noon, during that time, hindi na ako nag-aaral, puro extracurricular activities. Ang dami kong mga organization na sinasalihan, Presidente ako ng ECE Society, tapos Vice President pa ako ng Supreme Student Council, naging SSD. Editor-in-Chief pa ako ng school paper namin. Tapos pa ako sa ICEP, representative pa ako ng ICEP. Quizzer. Officer din ako ng ICEP sa National Officer. Student Council. Parang naging vice chairman pa ako during that time nung ako'y nag-aaral. Kaya yung parang feeling ko, mas maraming activities ko, mga extra curricular activities ko, comparing sa pag-aaral. Siguro nakafocus lang talaga ako. Siguro gusto ko lang talaga i-develop kasi nung kabataan ko hindi ako masyadong nakikipag-usap. Introvert. Introvert ako kaya mas pinractice ko maging people maging yung skills ko sa pakikipag-usap sa tao during that time about leadership and also sa pakikipag-usap sa tao nung college. So ikaw ba? Kamusta ka nung college ka? Actually, for me, may halong hirap, pighati at lungkot at saya. Talagang straight student ka. Oo, kasi bro, nung college ako, 3 kami sa college pinapaaral ng tatay ko tsaka nanay ko. Grabe, Okay. ang hirap. Yung ate ko sa TIP, nag-aaral civil engineer. Medyo malaki yung tuition. Yung ate ko naman parang sa ICCT ate, ABE. Doon siya nag-aaral. So malaki din yung tuition. Ako naman. ABE ama yun, di ba? Ganun, business ama. Sa pang-ama yun sa ABE, di ba? ABE. Tapos ako sa RTU, public university. So parang for me napakahirap kasi yung sweldo ng tatay ko hindi naman ganun kataas din eh. Kasi pero although nandito na siya nun sa Pilipinas. Okay, kasi tapos na yung kontrata niya dun eh. So kailangan pang mag-college nung ako, 2 ate. So kailangan pa naming makatapos sa pag-aaral. So pinagkakasya namin yung yung sweldo ng tatay ko. Tapos yung nanay ko din, siya parang katulong ng mga madre sa retreat house, parang ina-assist. Ganyan yung trabaho naman ng ng mother ko para madagdagan yung pang-tustos. So for me, parang kailangan ko talagang makatapos agad eh. Kasi ang hirap talaga nung sitwasyon nung time na yun. Kasi kami, 3 kami pinapaaral, di ba? Kasama tuition pa doon. Yung baon pa, 'di ba? May mga projects. And syempre kapag engineering ka, 'di ba? Di maiwasan, di naman ako henyo, 'di ba? 'Di ba? So may bagsak din tayo. Bumabagsak ka din. Oo naman. Oo, normal lang 'yun sa isang engineering student. Kapag 5 years ang graduate sa college ng engineering, ka na niyan, medyo
pinagpala ka ng konti. No? Oo. Pinagpala ka ng konti. Oo. Kapag more than 5 years, so alam na, may nangyari na doon. So doon mo na practice, doon mo na develop yung sarili mo of your focus, your commitment during your student days, no, nang nag-aaral ka pa, kasi talagang gusto mo makatapos ka, kasi no matter what, dahil marami kayong pinag-aaral ng parents mo, hindi mo dapat pabayaan ng pag-aaral mo, kaya hindi ka masyado naging active sa mga extracurricular activities. Oo, correct ka. Kumbaga naging talaga ako, focus talaga ako sa pag-aaral nung time na yun eh. No, kasi parang kapag bumagsak ka, 'di ba, parang hirap tanggapin sa Okay, sa naramdaman mo na nung bumagsak ka eh. Anong binagsak mong naalala mo pa? Ano yung binagsak mong subject? Nabagsak kong subject. Ito muna yung parang, incomplete, 'di ba, yung pag 4 ka? INC ka. No, Nilagay oo. sa'yo INC. Oo, INC. Oo. Tapos, ang subject na yon is, integral bago mag-integral? Differential calculus. Differential calculus. No? And may ako dyan, may magandang story ako dyan. No? So, parang kasi pag nag-incomplete, kailangan mong complete, tapos kailangan mag-exam. Diba? Tapos, yung nag-exam kami, tapos hindi ako pumasa. Diba? Dami na, siguro mga 7 kami, hindi pumasa. No? Tapos, ang nangyari, syempre, para alam mo yun, pumasa ka, makomplete. So, parang may ginawa tayong dyan. So, nakipag-negotiate. Wow. So, proof. doon mo rin na-practice yung negotiation. Grabe. Oo. So, talagang, at your early age, napapractice mo na kung ano yung ngayon ka during your college days. Oo, kasi normally may negotiate mo. Syempre, ayaw mo naman 'di ba? Maiwan, 'di ba? Gusto pa yung mga classmate mo, ganun pa din. 'Di ba, kung mga blackmate, 'di ba, nung college. No, so parang para malusutan 'yun, 'di ba? So parang kinausap namin ng prof nung time na 'yon, no, para pumasa kami. Kailangan namin siyang bilan ng bola. Yung bola, basketball. Okay. Bola na basketball. Oo, okay. yung parang basta yung yung parang pang FIBA ginagamit. Oo. Tapos 4 na alak. Grabe. Pundador. Ayos, So ayun yung completion namin nung time na yon. No, so nakakatawa. So yun, kami na doon na ako nakalusot. So yung time na yun, nakalusot ako, wala akong bagsak. Ang pinakauna ko talagang bagsak sa communications yun eh. Parang principles of communications yung subject na yun. No, kasi sobrang terror ng mga prof di ba? Oo. Nakaka-relate ka ba? Sobrang terror ng mga prof, and parang nung time na yun, parang ang hirap pumasa eh. Kumbaga ayun yung klase ng prof na kapag dumalo ka sa mga parang religious gathering, di ba? Ipapasa ka, no? So parang ganun yung sa nung college ako. No, so yun, di ako naka-attend. Binagsak na lang niya ako, 5 na lang, ganyan. Ganyan nangyari. So, yun yung pinakauna kong bagsak. So parang ang bagsak ko mga nasa 2 o 3. Yung isa summer class naman siya. Kasi sa amin, kung sa ibang school is kapag summer class ka, may bagsak ka. No, sa RTU kasi sobrang pukpukan doon eh. So kapag normal yung may summer class. Okay, part siya ng curriculum. Okay, part siya ng curriculum yung summer class, no. So yun din yung pangalawa kong binagsak, yung advanced mathematics. Admat yung pangalan Advanced nun. math, So shout out doon sa may prop ko na binagsak ko. Thank you very much. Love na love ko yan, yung prop ko na yan. So yun yung pangalawa kong bagsak. Grabe, no? So during those college days, talagang napagdaanan mo na yung failures, rejection. Naging resilient na rin. Oo, naging resilient ka na rin. And paano yun naka-apekto nung nag-graduate ka na nung first job mo? Ano ba yung first job mo? Yung first job ko, katulad nga ng binanggit ko kung ano yung pinag-aaral namin no 5th year, yun na rin yung trabaho ko. So, design engineer. Yun na yun. Oo. Yung first job mo siya. Oo. Sa pagiging design. Design engineer. Actually, parang 3 months after kong graduate, summer grad ako noon. Ang matindi pa noon, bago ako graduate, bagsak pa ako.
Diba? Bagsak pa imagine Ayan, shoutout sa mga bagsak. Diba? Imagine Meron mo pang yun. pag-asa. Diba? So kung ano ngayon, pinaglalaban mo yung mga subjects mo, kung bumagsak ka, okay lang yan. Okay lang yan. May rason kung bakit. Tama, may rason Kung bakit ka mo pinagdadaanan yan. Yan, oo. So, ano kasi yun parang yung review in mathematics, di ba, pag nag-board exam ko. Kasi yung EC is one of the difficult exam kasi 4 yung exam dyan, di ba? Tama, yes. 4 yung exam dyan bago pumasa ka. Tapos, after nun, sobrang grateful kasi nga yung pinag-aaralan, design engineer. No, kumbaga pa, to give you an idea about design engineer sa telecom industry, ito yung mga nagde-design nung from alam mo, for example, telecom company, PLDT, Globe, tapos papunta sa bahay nyo, yung kable papunta doon, ayun yung dinidesign namin. Okay. Parang siya, from cell site, Cell site. dadalhin sa bahay nyo. Dadalhin sa bahay. Kumbaga, yung lane niya. Yes, FTTH ang tawag doon, fiber to the home. Yan. Yan, lupit nun. Yun yung kumbaga fiber optic cable internet. So, ganyan yung ginagawa namin. Pupunta kami sa isang site, survey namin yung kalsada, survey namin yung mga bahay-bahay, ganyan. Tapos titingnan namin kung ano yung pwedeng pagtayuan ng poste. Oo nga. Okay. Naalala ko tuloy yung thesis namin nung design namin nung comms. Wire comms, ganun. Oo, gumawa kami ng cell site ang lugar namin naman Batangas. Gumawa kami ng mga lugar doon kung saan paano ba kami gagawa ng mga cell site. No, pumunta pa kami sa Batangas, tinignan namin kung saan pwede. So talagang naggawa kami ng layout. Grabe, no? And during that time, no, kamusta ka naman being a design engineer? Talagang focus ka sa trabaho? Ano ba yung mga challenges mo during that time? Nung first job ko, syempre sobrang excited ako. Kasi syempre parang before ka graduate and after kang graduate, syempre parang nasa isip mo, ito na yung real world. 'Di ba? Ito na yung real world, 'di ba? Wala ka ng prof. Ito na yung pinaka realidad ng mundo. No, na parang feeling mo after mong graduate, ano yung pinakataas. Tapos, mapapansin mo nung graduate ka, nagkatrabaho ka, so parang parang may mas mataas ka pa na na tatahakin. Parang yung real world na work mo, ayun pa lang yung pinakauna. Diba? So kala mo, syempre after graduation, yun na yung first success eh. Oo. The next success will be your job. No, pero tingin mo doon, meron pa palang mas higit pa. Oo. Meron ka pa dapat i-journey pa. Oo and ako excited ako noon kasi syempre may work na ako, matutupad ko na yung mga pangarap ko. Oo, di ba? Yun yung pangako talaga. Kapag isa ang engineering student, may ganda magiging kinabukasan mo. Oo, di ba? Ganda magiging trabaho mo. Oo, habulin ka ng mga babae lalapit sa iyo, mga ganun. no. Pero parang di naman nangyari sa akin. Oo, parang di naman totoo. Ano ba yan? Sa inyo nangyari ba 'yon? Parang sa amin hindi. Oo nga. Pero ano ba? Before ka mag-design engineer, nag-board exam ka pa? Or hindi mo natin nag-attempt mag-board exam? Kasi that's a good question, ang ganda nun. Kasi, di ba, graduate ako, summer grad. Okay. June 2019. Tapos ang exam nun, October, di ba? So parang ang ko nun, since nagka-work na ako, next year na lang ako, April 2020. Masyado nang maiksi eh. June, tapos November eh. Oo, masyadong maiksi. So, since may work na naman ako, baka next year na lang pagsasabayin ko. Ganyan. So, 2020. Oo, April 2020. Tapos syempre, biglang nagkaroon ng yun ang nangyari. Pandemic. Nag-pandemic. Kasi sabi ko, parang naman ako, kaya ko na mag-exam eh. Kaya ko na mag-exam eh. So, hindi ka nag-enroll sa mga review center? Nag-review center ako. Okay. Actually, parang 2 o 3 beses ako nag-review center. Kung undergrad, tapos after graduation, tapos tuloy-tuloy. Kasi ganun sa sa isang review center, pwede masabihin yan. Sige, go. Excel review center, diba? Sa Excel. Sa Excel. Nag-review rin ako dyan. Actually, ako, advantage ko rin nung naging officer ako nung college is nakalibre ako sa mga review center. Yun yung isang mga perks of being officer. Kapag in-apply mo siya, papakita mo lang na yung proof na officer ka. Ililibre ka nila. So lalo na sa ICEP, pag officer ka sa ICEP, ililibre ka sa review center. So sige bro, anong naging mo? Continue mo yung journey mo during that time kasi pagkatapos after that, nung tingin mo na
wala nang pag-asa na hindi ka na mag-exam. Nag-exam ka ba noon or nag-attempt ka ba mag-exam or Actually nung April 2020, 'di ba, okay na yun, nakapag-review naman ako, pero parang feeling ko hindi ako ready pa mag-exam kasi sobrang hectic ng ng trabaho ng isang design engineer, site by site talaga. Ang hirap, tapos maglalakad ka sa initan, 'di ba? Tapos mayroon ka pang papel diyan na minamarkan kung saan mo itatayo yung poste, mga ganon. Tapos parang thank God din kasi hindi natuloy yung board exam kasi April 2020 nag-shutdown 'di ba? Oo nga. March 15 nag-shutdown, 'di ba? Pandemic, dahil sa pandemic. So, nangyari is di rin ako nakapag-exam, no? Pero natuloy yung exam noon. The following year, parang October 2021. No, and nung from April to October 2021, ang dami nangyari. So I'm very blessed and grateful kasi nasa telecom industry ako kasi nung time na yun kailangan ng internet, 'di ba? Tama. Kailangan ng internet. And we're very grateful kasi kami yung isa sa mga nasa back end, 'di ba? Kami yung nagpo-provide ng parang facilities na i-check kung ano yung kailangan palakasin yung internet, no? So noong time na yun, we're very grateful kasi hindi ako nawalan ng trabaho. Ayun. Kasi 'di ba nung pandemic ang daming nawalan ng trabaho, ang daming na lay off kasi di sila ready, no? Di sila ready. And noong time na yun, medyo nakakaipon-ipon na ako eh. And nag-pandemic, masalo ako nakaipon kasi nasa loob lang ako ng bahay, work from home. 'Di ba? Work from home ako noon. Pati mga sa industry nyo, nag-work from home din pala kayo. Oo, nag-work from home din talaga kami. And parang may parang yung ID, COVID na parang pwede kang lumabas-labas. So parang meron din kaming kasi nasa kami, telecom industry kami, kailangan talaga namin ng ng access sa labas. Pero nasa loob ng naka-face shield, face shield, 'di ba? So, yun yung nangyari. Tapos nung time din na yun, napakaganda kasi syempre nung time na yun, syempre may pera ka, 'di ba? Kung may ipon ka. So parang iniisip ko, ganito yung yung ipon ko. Ano kaya yung pwedeng gawin ko rito? 'Di ba? Para mapalago ko 'to. And during that time pandemic, parang may mga nagsasabi na baka what if i-invest mo kaya? Paano ka nakapasok diyan sa idea na 'yan, yung investing na 'yan? Yun, kumbaga yung sa kasi parang yung may mga sikat yun dati, yung mga G-Invest. Mga ganun napapanood sa ko. Gcash? Oo, Gcash. Yung napapanood ngayon sila Chinkitan. Yan yung mga idol ko. Yun yung mga nasimulan ko eh. Parang doon namulat yung idea ko na yung about sa financial literacy. Parang ngayon ko lang naisip, ngayon ko lang narinig yun. Nung nagtatrabaho. Kasi nung before naman, din naman Hindi siya na-introduce sa school Hindi siya na-introduce sa school. Kahit nung engineering economy, di naman tinutukoy yan, di ba? Tingin mo ba kailangan na ma-update yung ating curriculum? Kasi syempre, hindi naman siya tinuturo talaga sa eskwelahan eh. Yung financial literacy, tama ba? For me kasi, tinuturo lang more of academic, mga academics, ganyan. So for me, ang opinion ko, yes, pwedeng ilagay talaga yung financial education kasi yung school system kasi natin is outdated na. No, for me lang outdated na kasi yung sinusunod natin na school system is galing pa yun sa Industrial Revolution, 'di ba? Na kung saan kung sino yung pinakamatalino, sino yung nakaimbento, magaling sa math, magaling sa science, sa astronomy kung magaling, sila yung nangunguna. No, I'm not saying na mali naman siya, kumbaga i-update lang. No, dagdagan ng financial literacy yung relevant na sa panahon ngayon. Yun yung yung tinutukoy ko kung ano ba yung iba pang mga ways, 'di ba? Para mas matuto ka na maka-earn pa ng other source of income like may internet na ngayon, 'di ba? May mga e-commerce na, 'di ba? Investment. So, yun yung mga something na sana natutunan ko nung college ako, nung high school. Kasi nung nalaman ko talaga yung importance ng financial education, yung nabasa ko si Rich Dad. No, Rich Dad, Poor Dad, si Robert Kiyosaki. Parang dun sumabog yung utak ko na parang marami pa palang ways para kumita ka ng pera. Diba? Ano yung mga ways na yan?
pwede kang mag-start ng sarili mong business, 'di ba? Side hustle, self-employed, Okay. 'di ba? Freelancing. Okay. Number 2, pwede mong palaguin yung pera mo kahit tulog ka. Oh. Ayun yung sa pamamagitan ng investments. Investment. Ba? Okay. Stock market, mutual funds, REITs, no? And other thing, real estate naman yan. One of the best, investment yan. Real estate, yung mga properties, Correct. gold, silver. Mm. So marami pa palang ways, no? Kasi parang ako, growing up, no, yung pagpapalaki sa akin, or natutunan natin sa school, no? Natutunan natin sa school is tuturuan ka, pagka-graduate mo, nakatapos na ng pag-aaral, mag-work ka, and then yun na, hanggang at the age of 60, 65, mag-retire ka. Mm-mm. No? And sa akin, syempre nasunod ako kasi syempre ganun kasi yung magulang mo before, 'di ba? OFW. Tapos sinasabi sa akin ng mother ko na mga ibang bansa ka na lang kasi yung pagiging engineer malaki yung sweldo and in demand daw sa ibang bansa. So naniniwala naman ako doon. Pero parang sabi ko sa sarili ko nung nalaman ko yung financial education, may other ways pa pala para maging mayaman ka dito sa Pilipinas, hindi lang galing ka ng ibang bansa. 'Di ba? Hindi lang din talaga yung pagiging OFW. Oo, no. And don't get me wrong, no, saludo po tayo sa lahat ng ng OFW. Pero other ways pa, no? Oo, other ways na pwede ka palang yumaman dito sa sa Pilipinas. Sa Pilipinas. Hindi lang sa yung nagtatrabaho ka sa sa abroad. No, and for me, hindi naman lahat ng nasa abroad OFW is malaki yung kinikita. No? And dun sa nakilala ko na tao nung 2020 during that time, na marami ring OFW na baon din sa utang. Oh. 'Di ba? Marami din talagang baon sa utang noon. So parang sabi ko, di na lang ako kung may two sides of the story pala yung yung pagiging OFW. So dito na lang ako since nalaman ko na yung financial education, 'di ba? O yung pag-aaral tungkol sa pera. Gusto kong pag-aralan na yumaman dito sa Pilipinas. So yun yung natutunan ko during that time. Paano na-shift yung mindset mo na ganyan? Siyempre, 'di ba, being a design engineer, tapos napunta ka sa mindset of investing, about financial literacy, paano nag-shift yan? That's a good question. Ang ganda ng tanong mo, Mikael, no? Paano ako kasi wala ka namang background, siyempre. Correct. Wala ka namang background. Doong college ka. Iba, focus ka sa pag-aaral about ECE. Tapos nung nagtatrabaho ka, no, nasa design engineering ka. So paano nag-bridge? Paano yung nabago yung mindset? Good question, no? Kasi number one, ang na-realize ko din kasi being an employee, no, from 2019 up to 2022, number one yung environment. No, sobrang toxic ng environment. No, karamihan po, no, based lang sa naranasan ko is that sobrang toxic ng environment, lalo na yung mga boss, no? Sa akin, sa boss ko, no, sa company ko before, sobrang toxic. Number 2 is yung yung income niya hindi siya increasing. No, kumbaga parang may mga karamihan din na mga empleyado, 'di ba? 3 years, 4 years, 5 years na sa trabaho nila pero walang increase. So for me, syempre parang ang laki ng pangarap ko, 'di ba? Gusto ko lang ng magandang bahay, magandang sasakyan, lupa, business, ganyan. So yung income ko during that time 19,000 lang eh. No, 19,000 lang. And then nagkaipon nga ako. And for me, parang ano pa ba yung ways para ma-increase ko yung income? So, merong akong nakilala na isang parang siya yung role model ko up until now. No, na nakilala, which is yung ngayon yung searching pa ako about financial education. And nakilala ko tong taong to. Nasa Singapore siya si Sir J3 Patino. No, so parang nag-enroll ako sa course niya. Shoutout po kay Sir J3. J3 Patino, no. So sobrang saludo po ako sa inyo. Kung di dahil sa inyo, wala rin ako dito, no, na pinursu ko tong career na to sa financial service industry. So yun yung nag-enroll ako sa sa course niya. No, and then doon ko nalaman, sumabog yung utak ko.
Buti na Grabe. lang, no? Oo. Nag-enroll ka dun sa course na yan. Oo, sobra. Saan mo Parang, siya nakilala? Saan mo siya nakita? Sa Facebook, Instagram, sa YouTube. sa YouTube? Oo, parang Galing, nag-aaral lang ako ng mga about sa finances. Kasi parang gusto ko malaman kung ano yung talagang investment. Parang alam mo lang yung isang word pero hindi mo talaga maintindihan yung context. Investment lang, ganun. So, nag-enroll ako sa kanya. I believe that was 15,000 during that time, 2020. Tas all about finances siya talaga. Oo. Parang full package talaga. Up until now, meron ako nun. Ayun yung ginagawa kong basis kapag nag-share ako ng content sa social media. And sobrang blown away ako, no, in ways to increase your income. So kung pagod ka na sa di pa tumataas yung income mo 1 year na, maybe maghanap ka na ng panibagong company. Ganyan. So ganun yung nangyari. So after no, lumipat ako sa isang company na destino naman ako sa Mindoro. So yung pero design engineer ka. Oh, rin design doon? engineer pa din. So nakadalawang company ka na Oo. before ka mapunta sa financial services. Tatlo. Pa. Parang nag-job hopping ako ganun. No, so parang wala nang masama sa pag-job hopping no. Oo. Basta hanapin mo lang yung sarili mo, Mm-mm. 'di ba? Kung saan ka mag-work, kung saan ka mag-grow. Tama, no? Pero during that time talagang nasa telecom industry ka pa din. Oo, nasa telecom industry pa rin ako. So, pinag-aaralan ko talaga, ano ba tong financial literacy na to? So, sobrang powerful pala talaga niya, no? Parang kung siguro kung napag-aralan ko pa yan nung elementary ako, high school ako, siguro, financially, conscious. Financially aware na ako kasi a lack of financial education, diba, will lead to lack of financial decision, 'di ba? Oo. 'Di ba? Kapag hindi ka ganun ka aware about finances, ka literate, 'di ba? You will create a bad financial decision. Kaya may mga tao na i-scam, Tama. 'di ba? Kaya may mga taong nababaon sa utang. Correct. It's because of their lack of financial education. Ang ganda nun, Brad. Diba? Sobrang na-appreciate ko yung sinabi mo kasi sa panahon ngayon, ang dami na talagang lalo na sa social media, Correct. lalo na sa panahon ngayon na kung saan everything is available, madali nang ang tao ma-convince, lalo na yung mga bagay na tingin natin na madali tayong magkaroon ng income. So, importante talaga magkaroon ng financial literacy. No, tama. And going back do sa sinabi mo, importante talaga sa iyo yung dalawang item, no? Dalawang bagay na kung saan nagpabago ng buhay mo na sa career mo. Number 1 is environment. Oo. No, tingin mo talaga dapat yung environment mo is matutulungan ka, no, hindi yung toxic, no, na mag-grow ka. Number 2, sinabi mo rin, income. No, na kung saan magkakaroon ka ng magandang income, no, yung makakasupport sa buhay mo, no. And saan so siyempre sinabi mo na napunta ka na 3 company. Paano ka naman napunta diyan sa financial service? And ngayon pagiging content creator. Paano ka napunta sa industry na financial services and also pagiging content creator? Yun, thank you very much. Ang ganda ng question mo, no? So, tuloy ko lang yung kwento ko, di ba, yung nakilala ko Sir J3. Kasi sobrang na-amaze talaga ako. Parang, nung napanood ko lahat ng mga videos niya about financial education, parang sabi ko, parang gusto ko rin maging katulad niya one day. Kasi promise, nakaka-amaze talaga. Ang nung purpose. Tapos nakita ko dun sa baba kung ano yung title niya. Ang nakalagay, Licensed Financial Wealth Planner. Oh. So sabi ko, ito pala yun. Ayun pala. Saan gusto kong maging ganyan one day. Na sinabi ko sa sarili ko mga August 2020. Gusto ko maging katulad niya one day kasi nakaka-amaze talaga. Tapos, after nun nasa Mindoro ako, so 1 year ako doon kasi ang project doon, Dito project eh. Yung Dito Telecom. Okay. Tapos after sobrang 1 year ako doon. Although mataas yung sahod kaso yung environment sobrang toxic. Toxic. Okay. Grabe talaga. I mean, milya-milyang kilometro yung nilalakad ko doon. No, pagod talaga. Sobrang nakakapagod, sobrang init. Grabe sa Mindoro. No, buti hindi ako na ng doon, mga NPA, mga tamaraw doon, 'di ba? Okay. Ako doon, sobrang to, sabi ko balik na lang ako sa Manila kasi nakakapagod talaga. Tapos, syempre quarantine noon eh. Napakahirap pumasok sa yung patawid-tawid ka ng dagat. Alam mo 'yun,
na ang hirap talaga. So bumalik ako sa Manila, nag-change ulit ako ng company. So dito naman, parang 6 months naman akong design engineer dito. Sa company to, sa company na to. Tapos ang nangyari nun, tinanggal ako sa work, brother. Oh, bakit? Tinanggal ako doon sa work kasi 'di ba design engineer ako, tapos may nag-resign. Tapos ako yung pumalit. Yung work niya, documentation, control yung mga documents. Hindi ako masyadong mahilig doon kasi di naman yung nakasanayan ko. Design engineer ako na pumasok doon eh. So anong nangyari? Nagkaroon ng evaluation. Hindi ka pala pwede doon kasi engineer ka tapos napunta ka sa documentation control center. DCC yun eh, di ba? Oo. Tapos in-evaluate ako. Bumagsak ako sa evaluation kasi hindi ko naman feel yun. Hindi mo feel yun. Di ko naman feel yun. So for me, that was March 2022. Hindi ka na regular o talagang force resign ka? Parang gano'n. Parang probation yata yung tawag doon. Nasa ka pa? Hindi ka pa regular noon? Di pa regular. Tapos, tinanggal ako. Siyempre, for me, very unreasonable yung kasi kakalipat mo lang ng Tapos, bigyan mo naman kami ng konting time. Oo nga. Konting time, no? And, for me, siyempre, ang hirap noon, na biglaan kang natanggal sa trabaho. 'Di ba? So, for me, luckily naman, no, habang yung sikat ng time na yun, TikTok eh. No, so sobrang grateful ko naman kasi nung time na yun is nakilala ko yung coach ko. That was 2021? 2022. March 2022. Ito na yung okay. napanood ko na si Sobleo, di ba? Coach Leo Ordina. Coach Leo, shout out sa iyo sa Coach Leo. Coach Leo. Tapos parang kasi naghahanap din ako ng mentor na tutulong sa akin. How to become successful, ganyan. Yung tutulungan ka, tapos yung community na tuturuan ka maging successful. Tapos one time nakakita, nung una, parang akala ko mga scammer lang to mga to, di ba? Sila Coach Leo, sila Migs. Sorry na, Pero napakonvince ako na ma-reach out sila. Nung nakita ko sila magkakasama, magkakasama pala sila Coach Paulo Castro, Coach Migs Flores, Leo Ordina, sila Coach MJ Aguilar, magkakasama pala sila sa Pero nakikita mo sila sa TikTok? Oo, nasa isang sasakyan sila. Sabi ko, gusto ko ng ganitong community. Yung magkakasama sila. So ayun, parang nagkaroon ng CEO mentorship program something yung tawag doon. Tapos, tuturuan ko paano start ng business, ganyan. Tapos, kala ko, tuturuan ko maging CEO, pero better pala doon yung nalaman ko. Ano yung nalaman mo? Nalaman ko na nagte-train pala sila to become a licensed financial wealth planner. So sabi ko, di ba dati nung way back August 2020, parang gusto ko maging katulad nun ng J3 Patino na maging licensed financial wealth planner. So parang nung sinabi niya sa akin, ay gusto ko yan. Na-manifest mo na. Oo, kasi galing nga eh. Talagang gusto mo no? Gusto mo siya eh. Pero talagang binigay rin sa'yo. No? Kasi gusto mo siya eh. Na-attract mo talaga siya. Oo, ang galing nga eh. Parang for me, parang nag-connect yung dots. Di ba? Parang dati 2020, nakilala ko. Tapos parang nangarap lang ko. Parang gusto ko yung ganito one day. Ito yung gusto kong gawin for the next long period of time. Tapos ayun, bigla ako na lang nakilala ko. Tapos si Coach Leo. Okay. Doon ko siya na talaga. Tapos trainin nila ako. Luckily nung yung tinanggal ako sa trabaho, nagre-render ka nun, di ba? 30 days. Nagtitrain na ako nun as a licensed financial wealth planner, investment consultant. Oh, grabe no? From being an ECE student na ilang years? 6 years? 6 years. 6 years ka, tapos 6 years. Being an design engineer na 3 company na kung saan parang you're just job hopping. Tapos napunta ka dito sa mga taong magbibigay talaga sa'yo ng personal growth, na community na kung saan yung same mindset, na kung saan ikaw talaga tutulungan ka nila to become successful. Paano yun? Ano yung na-realize mo during that time? Kasi syempre, engineer ka, tapos napunta ka sa financial services. Anong tumatakbo sa isipan mo during that time? For me, yung tumatakbo sa isip ko nun, parang dito na ako papunta sa na to. Sapat na to. Kasi parang nakita ko nag-connect lahat eh. Nag-connect lahat yung dots eh. Although gusto ko pa naman yung pagiging engineer ECE. So kasi parang syempre technical ka dun eh. Design engineer ka eh. Tapos mapupunta ka sa finances. Paano naging connect the dots yun? For me, yung parang dito kayo sa financial service industry, parang
more on ano ko, yung nasa parang purpose. Parang I make a difference kapag sinishare ko yung knowledge ko, yung expertise ko when it comes to finances, no? And for me naman sa pagiging ECE, design engineer, parang ito kasi yung parang path ng pagiging empleyado, tapos parang gusto ko nang umalis nung time na yon. So parang nilid up niya ako sa ganun. So nakita mo dito sa community na ito yung dalawang factor, yung environment at saka income. Tama ba? Exactly. No, kasi dito yung income is exponential, 'di ba? Okay. Pero ang difference sa pagiging empleyado, magkakaroon ka ng 'di ba, parang stable source of income. Pero hindi ko nakikita rin yung for me parang yung fulfillment sa pagiging empleyado, kasi yun nga, hindi rin yung income di rin siya sustainable. Tapos for me, kapag nasa financial service industry ka, mas marami kang mabibuild up na skills, mas madedevelop mo yung sarili mo. Kasi pag empleyado ka, kahit naglalaro ka ng the whole day, may sweldo ka, 'di ba? Tama. Tapos kapag nagtatrabaho ka naman, tapos yung katrabaho mo nag-ML lang or anything, same pa rin naman kayo ng sweldo, 'di ba? Oo, shoutout sa mga empleyado nag-ML lang. Shoutout sa inyo, shoutout sa inyo. So for me, yun yung parang gusto ko ito yung parang more fulfilling talaga. Parang nag-connect, na lead up talaga ako dun sa purpose na gano'n. Which is for me, sobrang na-enjoy ko siya. Parang sinasabi mo, being an employee, regardless of your output, same pa rin yung sweldo. Pero dito, sa sinasabi mong career mo ngayon, you will dictate your income. Tama ba? Oo, ako yung magsasabi, depende kung gaano ka hardworking, kung gaano ka committed, kung gaano ka consistent, same din yun din yung maging results. Okay. Pero paano ka napunta sa pagiging content creator? Kasi ang dami nun, 100,000 followers. 106, no? Oo. That's a good question din, kasi syempre parang ako talaga, parang gusto ko rin talagang i-share yung knowledge ko about financial education, and then pinupush kami na ini-encourage, no, parang inihikayat kami ng mga leaders nila Coachileo na start creating contents, diba, about that, build your own brand, kasi ayun na yung future, 'di ba? Ayun na yung future ng content creation ng mundo, 'di ba? Yung content creation, social media. And makakapag-build ka ng brand diyan sa content creation mo. No? So for me, syempre nung una resistant ako kasi introvert ako, mahiyain talaga ako, low self-esteem, 'di ba? Wala rin naman akong parang marketing and sales and marketing experience before. So parang this is new for me, pero parang kung gusto mo talagang parang maka-breakthrough, gawin yung isang bagay talaga, mo talaga siya i-breakthrough mo, gagawin mo talaga. Parang doing whatever it takes. Kumbaga, kung ano yung sinabi ng mentor mo, gagawin mo. Kasi kaya nga naghanap ng mentor para turuan ka, 'di ba? So kung ganoon, baka hindi mentor yung nahanap mo. Kung ikaw pa rin yung masusunod. So for me, parang being coachable pa din. Okay. Tingin ko, bro, yung sinasabi mong yan, importante rin sa'yo, number 3 is mentors. Oo. No, aside sa environment, aside sa income, gusto mo rin na choosing a career, dapat meron ding mentor na kung saan align kayo sa values, align din kayo sa ano yung vision nyo, ano yung goals nyo. No? And para mag-guide ka rin. Correct, oo. Tsaka shortcut na siya sa parang shortcut na siya sa results na gusto mong makuha. Kasi syempre yung mga pinagdaanan niya, sasabihin niya na sa'yo, hindi mo na gagawin. 'Di ba? Tama. And how do you find mentors ba? Katulad niyan, 'di ba, na meron ka ng mga mentors ngayon. Pero ano mas advice mo sa mga viewers and listeners natin? Paano ba magkaroon ng isang mentor na kung saan siya yung magbibigay sa'yo ng direction on what you want in your life? That's a good question. So mga nanonood, for me, kung maghahanap ka ng mentor, syempre number 1, dapat yung mentor is yung gusto mong results na makuha. 'Di ba? Kung for example, ako gusto kong I want to be top in this industry sa financial service industry. So ang hahanapin ko yung
yung top performer, yung multi-awarded sa sa financial services industry. No, and number 2 syempre, yung tutulungan kang i-develop yung sarili mo. Tutulungan kang mag-grow, yung may compassion, 'di ba? Yung may support sa iyo. Yung align kayo ng values. Yun, for me number 2. And number 3, and yung environment. 'Di ba? Very important din yung mentor mo tsaka ikaw nasa iisang environment lang kayo. Tama. Okay. Na na nagtutulungan, 'di ba, sa iisang goal, sa iisang resulta to become the best version of yourself. Ang ganda ng sinabi mo. So, finding a mentor, no? Kung maghahanap ka ng isang mentor, number 1, no, ulitin ko lang summarize ko lang. Finding a mentor is dapat number 1, the result that you want nasa kanya. The lifestyle, the income, correct, lahat. No, kasi syempre, yun yung gusto mo no? Gagayahin mo na lang kung ano yung best practices niya para hindi mo na pagdaanan yung mga failures para mas mapabilis na ma-hack mo yung success. That's one. Yung results na gusto mo, finding a mentor dapat nasa kanya. Number 2 is the support. No? Support na kung saan nandyan siya para sa'yo, nandyan siya for your ups and downs, no, matutulungan ka niya, no, the support. And lastly, number 3, dapat align kayo with the environment, magkasama kayo. Kasi syempre kung parehas kayo ng environment, parehas din kayo ng galawan, parehas kayo ng mindset, parehas kayo ng verbal conditioning. Correct. Na kung saan yun yung lagi nyo binabanggit kung sino man yung mga kausap nyo. Tama ba? Correct. Ang ganda nun. Ganda nung elaboration. Oo. Pero bro, ngayon, being a content creator, no, 100,000 followers, no? More than 100,000 followers. Anong mapapayo mo naman sa mga listeners natin and sa mga viewers natin na gusto rin matahak yung ganyang ginagawa mo being a content creator? For me, to become a content creator, I think nung nagsimula ako, very clear talaga ako na ano yung gusto kong i-share sa mundo. Pero Klaro number 1, kailangan maging klaro ka Kung ano ba talaga yung gusto mong i-share. Kasi karamihan ng mga nagko-content, iba-iba yung content Iba sumasayaw, iba nagbibigay ng value, yung iba kung sino-sino ni-interview. So, for me, kung mag-start kayo, start muna sa number 1, clarity. Kung ano ba yung gusto mong i-share sa mundo. Diba? Ano ba yung gusto mong i-share na kung saan nag-e-enjoy ka. Okay? Para sa'yo, yung strength mo. No, yung strength mo, yung saan ka nagagalingan. Kasi kung nag-start ka dun kung saan yung weakness mo, baka una pa lang nadi-discourage ka na. Okay? Number 2, that's 1. So ako, nung time na yon, nung gumagawa ko ng sarili kong brand, gusto ko talaga makilala sa larangan ng finances. Okay. No, na-align din sa business ko Okay. Na-align din sa business ko. That's number 1. Number 2 is commit yourself. Okay. Diba? I-commit mo yung sarili mo na ito na yung gagawin mo. Okay? For the next couple of months, years. No? Commit yourself to that kind of that art. No? Na kahit nung nagsisimula ako, naman ako, parang di rin maganda yung background ko, cellphone ko. Nung nagsisimula ako, may mga sirapang electric pan sa likod. Nag-i-start ako. Pero kahit na ganun, show up no matter what. Diba? Kasi yung pagsisimula mo, dyan na mabibuild yung yung number 3, yung consistency, yung momentum Na nung una, nag-start ako, nahihiya talaga ako. Pero yung nag-start na ako na magsalita, nag-start na akong gumawa ng mga contents na ito palang ginagawa ko something na make a difference, is nagtuloy-tuloy na. So very important na lang kailangan magsalita kasi yung iba parang ang dami pang ego, 'di ba? Na maganda ba ako sa camera? Kailangan perfectionist. 'Yon. Parang perfectionist kailangan maganda lahat. And for me, parang nung time na yun parang kasi hindi na ako bumalik nun pala sa sa corporate world Parang ito na leap of faith. 'Di ba? Ito na lang talaga yung tinahak ko na na career. Hindi na ako bumalik, sabi ko, the moment na umalis ako sa corporate world, yun na yung last din ako babalik. Tinalikuran mo na. Oo, leap of faith ito na lang talaga yung dito ka na magre-retire.
ito na yung tingin mo in the future na ituturo mo for the rest of your life. Yung financial literacy and also being a content creator. Oo, correct. Kumbaga, yun na talaga, parang leap of faith. Parang nung time na yun, nung nag-i-start ako, start ako May 2022 eh. No, and for 7 months, yung followers ko, mga nasa around 500 lang, no, mga ganun. 7 months yun. Siyempre, kasama rin talaga yung consistency ka talaga, tsaka leap of faith na rin na one day mag-work din to eh. So yung 500 na yun, na followers na yun, 'di ba? Parang I believe December 2022 lang yun parang pumutok eh. No, so kaya kung 2 months, 3 months ka pa lang nagko-content at hindi pumuputok or di pa nagva-viral, okay lang yun. Kailangan dire-diretso lang. Dire-diretso lang, 'di ba? Doing whatever it takes. Be resilient, tsaka yung grit talaga, kahit hindi nag-work, show up ka pa din, gawa ka pa din, 'di ba? Yun yung natutunan ko sa content creation journey, kasi may times na parang ayoko na lang ituloy eh, no? And then syempre for me, kung ganun yung pinagdadaanan mo, huwag kang mahiyang magtanong, 'di ba? Huwag kang mahiyang mag-ask ng support kasi may pinagdadaanan ka, struggle kay. So, ni-reach out ko yung mga magagaling sa content creation, 'di ba? Sa marketing, content creation. Yan, shout out kay na Coach Paolo Castro, shout out kay Coach Paolo. Coach Jeric Arboleda, thank you. Yeah. Coach Leo Ordina din, Coach Kim, lahat na kayo. Yan, so shout out sa inyo. So, sa kanila ako nang hingi ng tulong, 'di ba? Kung paano ko pa mapapa-improve tong content creation journey ko, kasi parang nung time na yun wala pa talagang results eh. So umayaw eh, 'di ba? Pero talaga, leap of faith lang talaga. Tsaka kung marami ka ng contents talaga, yung following mabilis na lang yan eh. Kasi 'di ba parang kung ilalagay mo yung sarili mo as a viewer, 'di ba, kung may ifa-follow ka, kailangan marami na siyang content, 'di ba? Di mo naman siya ifa-follow kung isa pa lang yung content. Depende kung artista ka, 'di ba? Catherine Bernardo ka, 'di ba? Correct. 'Di ba? So kung nag-start ka pa, nagsisimula ka pa lang. So muna, quantity over quality talaga. Wow, tama. Ganun. And ano naman yung naging effect niyan sa career mo in financial services? That's ang ganda nung question mo, kasi nung time din na yun nag-i-struggle din ako sa business eh. Kasi parang halos lahat parang na-top ko na yung mga mga friends ko. Tapos parang for me parang wala lang ibang way para kumilala ako ng bagong tao. No, so very thankful naman ako. Katulong din yung yung friend ko sa business, si Kel Josh, no? Sikat din yan sa TikTok, si Coach Kel Josh, shout out brother. So parang nagtulungan din kami, nag-help din kami kung paano namin ma-work out tong yung sa content creation. So yun, really grateful naman. May isang content ako na sumabog talaga, na content na regarding talaga sa business din, about sa stock market. Wow. Ganyan. And pumutok yung December 25. Grabe, parang ang dami kong leads nun, mga nasa 300 to 500 yung leads na na-generate ko nun. And imagine, habang Christmas, nag-set pa ako ng appointment. Diba? Grabe. Imbes na kumakain ka talaga. Kahit na kung Noche Buena na, 'di ba, nagsiset ka pa rin ng appointment, 'di ba? So really grateful for that na nag-boom yun. And then kapag nag-boom na yung content mo, nag-viral na, ituloy-tuloy mo na, kasi doon na magsisimula yun eh. Yung pala yung sikreto doon, no? Kasi kapag alam mo, nag-boom ka, tapos parang okay, ganun pa yun, tapos naging complacent ka, so mawawala ka sa momentum. Ganun siya. Thank you, bro. Sobrang napakaganda nun. And tingin ko, yung kanina nabanggit mo na characteristics na kaya ka naging successful dyan sa field mo na yan, yung number 1, yung clarity. No? Number 2 is being committed. And number 3 is being consistent. Siguro naka-engrave na yan sa isip mo at puso mo nung ikaw ay nag-aaral pa. No, kasi sobrang committed mo sa pag-aaral eh, na talagang hindi ka na nagpapadistract sa mga extracurricular activities, no? PE. PE na lang. Ayun, no? Tapos yung sa pagiging engineer mo, focus ka, no, sa career path mo. No, pero ang ganda lang kasi nagkaroon ka ng career change, no? Kasi nag-open up sa yung mentor mo na si Coach Leo.
Ayun, si Coach Leo. Hindi, yung before pa. No, J3. Si Sir J3 Si Patiño. Sir J3. Yun talaga yung nagpa-open up sa'yo. Tapos, in-empower ka lang at binigyan ka ng talagang supplement information and also ng personal development nila Coach Leo, kila Coach Paolo. Sobrang, ang ganda lang talaga nung path mo. And, nag-ano ka na? Ikaw na yung nagbe-benefit sa lahat ng mga ginagawa mo. Correct. No. Sobrang thankful ako sa lahat ng mga mentors, coaches, 'di ba? Lalo na si Coach Ras, grabe no, yung personal development programs niya. Shoutout kay Coach Ras. Okay, Sobras, idol natin 'yan, sobrang sikat niyan. So, lahat ng mga coaches talaga. And sobrang thankful ako for them. And what's next for you, Mark? Ano ba yung tingin mo na magiging maging valuable ka pa sa mga followers mo? And also, ano rin yung ma-advise mo sa ating mga viewers and listeners? That's a good question, no, Mikael, and I love that question. For me, next level ng content creation ko siguro yung sa sarili. For me siguro, gagawa ko ng parang mga online course. Wow. Na kung saan. Ganda. Kasi siya, 'di ba si Sir J3, nag-enroll ako sa mga course niya. So dito ngayon, sa TikTok kasi parang may series doon 'di ba? Parang may series na pwede mo pagkakitaan. So, gagawa ka ng online course na ganun. Exciting yan, Brad. Oo, gusto kong gumawa ng, kasi parang gusto kong ma-share din talaga. Yung mas in-depth talaga siya. Kasi yung tingin ng tao sa pera, di ba, man is the root of all evil, ganyan, ganun. So, yun yung mga belief system na gusto kong i-tackle. Basta all about finances, ayun yung gusto kong gawin. And also, kakanta ako ng mga seminar din as well. Next year siguro, starting next year. Mga every week na seminar about financial literacy. Ganyan. Wow. Tapos, parang nakikita ko rin sa sarili ko na papasok sa e-commerce business din talaga. No, parang yung financial education, advocacy ko na siya. No, kumbaga gusto kong gumawa ng yung parang may mga t-shirt na nakalagay na about finances. So, yun yung ayun yung gusto, yung idea na naisip ko during nung abundance journey ko nitong nakaraan. Wow, nice. Pumasok na sa isip ko. Parang gusto yun yung extension ng ng financial advocacy ko. Yan. Grabe, very exciting naman yan, bro. And sobrang happy ako sa mga plano mo for the future. No, excited ako kasi ang dami mong naiisip na kasi siyempre nanggaling yan sa kung anong nangyayari sa'yo ngayon. Mag-fruit pa yan, no? Magkakaroon pa yan ng marami pang result dahil naging totoo ka sa sarili mo, no, naging committed ka, naging consistent ka, at klaro ka na ito yung gusto mong mangyari, no. And bro, thank you so much, no. Maraming salamat. Ang dami namin natutunan. No, and to just to end, no. Ito, saan ka ba nila makikita, no? Ito yun, no. So bago ko sabihin kung saan ako makikita, no, just want to yung message ko sa viewers, okay, no. sige. So for me siguro yung message ko sa viewers is the path to wealth is open for everyone. Wow. Diba? Kumbaga, kung ano man yung background mo, pinanganak kang mahirap, open yan para sa lahat. Okay? Walang dyan, exemption lang kasi ganito, ganyan, nag-drop out, ganyan. So, open siya para sa lahat. So, choose to be wealthy. No? So, for me, makikita nyo ako sa Mark My Finance PH, no? Sa TikTok, Facebook, Instagram, and then meron din akong private community na Facebook group. So, i-follow nyo lang ako doon. Ayun, thank you so much, no. Maraming salamat, Mark, no. And thank you, brother. hanapin ka namin, no, sa mga social media na mga binanggit mo, no. Maraming salamat, bro, and I really appreciate you for saying yes to this thank you, brother. episode. And also, thank you so much, no, sa mga viewers and listeners natin ngayon. If you found value in this episode, please follow, subscribe, comment, like, and share sa mga social media platforms natin, and click that notification bell para updated ka sa mga bagong episode natin sa Spotify, YouTube, TikTok, Facebook, and Instagram. Marami pa tayo pag-uusapan sa mga susunod na episode. This is Outbox, Thinking Outside the Box podcast, where the world comes together, one talk at a time. See you in our next episode. Thank you so much. Yan, grabe. Lupit. Solid.